Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 59 kapogo workers nga giaresto sa Panabo City sa Davao del Norte sa miaging tuig, gibuhian. Mga abandonadong ekipo nga gituhang gigamit sa iligal nga pagmina na-recover sa kapulisan sa usa ka luna sa Mantikao, Misamis Oriental. Mga pulis sa Davao Region gibansay sa horseback riding, pilabi na ang mga ma-assign sa lagyong lugar nga dili accessible sa mga sakyanan. Bolton Bridge 1 sa Davao City, temporaryong isirado sugod karong gabi alang sa rehabilitasyon. Presyo sa gasolina ug diesel, posibleng muusbaw na sab sunod semana. Og 19 ka olive Ridley Sea turtle hatchlings gibuhian sa baybayon sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gibuhian na ang mga individual nga nadakpan sa operasyon sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Panabo City, Davao del Norte niadtong nakalabayng tuig nga gituhang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers. Kini ang gikumpirma ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao. Human nag-issue ang korte og writ of habeas corpus. Busa nagpagula og release order ang Bureau of Immigration. Kanumduman nga gironda ang 1.5 hectare agricultural warehouse sa New Malitbog, Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte niadtong December 6, 2024. Human nga nakadawat og impormasyon kalabot sa operasyon sa POGO sa lugar. Sa mong operasyon, 59 ang naaresto. 55 niini mga Chinese national, 3 ang Malaysians ug 1 ka Pilipino. Gidismiss matud pa sa korte ang kasong illegal gambling subay sa cybercrime sanglit wala matud pa kiniigong legal nga basehan. Giklaro ni Attorney Albao nga temporaryong gidetain ang mga giaresto samtang nagpadayon ang investigasyon sa kaso. Ug samtang girelease ang mga nadakpan, magpadayon ang ilang kaso sa syndicated estafa. Sa karon nagpaabot ang NBI sa cybercrime examination results sa mga nakuhang ebidensya aron masuta kung duna pa bay laing kaso nga kinahanglang ipasaka. Pipila ka mga abandonado nga mining equipment nga gituhang gigamit sa iligal nga pagmina ang na-recover sa kapulisan sa usa ka luna sa Mantikao, Misamis Oriental. Ani report. Sa nagpadayon nga operasyon sa Misamis Oriental Police Provincial Office batok sa mga illegal mining operations sa probinsya, na-recover sa Mantikao Municipal Police Station ang ubay-ubay ka mga abandonadong gamit pangmina sa usa ka luna sa Purok 2, Barangay Mahayahay sa Mantikao, Misamis Oriental niadtong Huwebes. Sumala sa kapulisan, dili pa masuta kung kinsa tag-iya sa maong mga ekipo. Apan pipila ka mga residente ang nag-report kanila nga adunay mga tawo nga gabalik-balik sa lugar aron magpahigayon matud pa og illegal nga pagmina. Una na sab nga na-recover ang sinako nga mga minerales sa Purok 1 sa maong barangay niadtong April 1. So nag-contact sila sa Mantikao MPS to report nga nakadiscover sila dito og mga abandoned mining processing equipment o kani ang mga sinako nga mga minerals. Lakip sa na-recover ang 14 ka mga mill drum, 3 ka mga shafting rod, 2 ka mga rotating motor, ug 1 ka submersible pump. Sa karon padayon ang investigasyon sa Mantikao Police aron masuta kung kinsa ang mga operator sa maong minahan. Nagpahimangno sab sila sa mga kasikbit nga lugar kung adunay kamatikdan nga illegal mining operation, gilayong i-report sa pinakaduol nga police station. So, ang katong mga na-confiscate sir is i-turn over to siya sa Mines and Geosciences Bureau sa DNR. Kani gid siya makalapas gini siya sa kaniang balaod nato no sa RA 7942 as the Philippine Mining Act of 1995. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Gibansay ang mga pulis sa Davao Region sa horseback riding. Atong siren ang tumong niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, tumong niini nga mas mapakusgan ang police visibility sa Police Regional Office 11 ilabi na sa mga hilit nga lugar. Gisugdan ang horseback riding patrol training sa Police Regional Office 11 nitong April 2 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa Salva Multipurpose Hall, Davao Oriental Police Provincial Office sa Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental.
Tumong niini nga pakusgan ang police visibility labi na sa mga hilit nga dapit diin lisod-sudlon og mga sakyanan. Na-create mo guni siya nga specialized training kay naman gigil area sa Davao Region nga lisod gani ang terrain Ma'am Jandy. Dili siya inaccessible siya sa kanang mga four-wheel vehicle or bisag sa motorcycle maglisod. So, kay heavily wooded, tapos isolated ang mga areas. Nagtuo ang PRO11 nga mas dali ang pagresponde sa mga lugar gamit ang kabayo nga giingong usa matud pa ka environment-friendly method sa pagpatrolya ug mas mapaduol ang kapulisan sa mga residente. After that, no, na bisag ka itong mga nihit na mga area, pwede mapatrolan sa ato ang mga PNP personnel. And then, kung naamagaling request for assistance, dali lang po dahil ng magtuan. Kay kung ikumpara mang good nimo nga sa lakaw o dagan sa kabayo o kung lakon lang sa tao, layo na po jud kayo ang diferensya. So mas mapapaspas ang amo ang police response. Samtang, sumala sa PRO11, misaka ang krimen sa Davao Region sa first quarter ning tuiga nga naa sa 4,673. Itandi sa susamang period sa nakalabang tuig nga 5,250. Tungod matud pa kini sa mas kipakusgan nga law enforcement operations sa PRO11. Hinuon, miumbos man daw ang 8 ka focus crimes nga mao ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping ug motorcycle theft. Sa susamang period sa nakalabay tuig, 390 ang natala, samtang 323 ning tuiga. Sara, kung hingpit na kining malusad, kining horseback riding patrol gilauman sa Police Regional Office 11 nga makatabang sa pagkunhod sa krimen sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paula Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Naka-heightened alert status gihapon ng General Santos City alang sa pagpahugot sa seguridad karong umaabot nga Semana Santa. Kapin 400 ka mga PNP personnel ang naka-standby isip dugang puwersa sa maong aktibidad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagpabilin gihapon ang red alert status sa kapulisan sa General Santos City alang sa pagpahugot sa seguridad, ilabi na karong umaabot nga Semana Santa. Gani, anaa sa 400 ka PNP personnel ang naka-standby isip dugang puwersa sa mga place of convergence sama sa bus terminal, seaport, airport, mga simbahan, ilabi na sab sa mga beach nga sagad suruyan sa mga turista. Ang atong kapulisan andam na kay naa tay security plan niya na. Ato yung gi-cancel ang ilang mga leave bahin niya na para gyud madugangan ang atong courses. Dugang sa GSCPO ang pagmuntar og mga COMELEC checkpoint sa syudad dakong tabang sa pagharang sa mga kriminal nga buot magdala og kasamok sa syudad. Pahimangno sa kapulisan sa mga mutambong sa mga aktibidad sa simbahan ug sa mga magbakasyon nga siguraduhon sab ang seguridad sa ilang panimalay aron malikay sa posibleng pagpangawat. Bisag wala ta basta naalay CCTV dito natay silingan nga nakanabilinan naapod tay animal barrier ito natay iro o natay lighting condition sa inigagabion. Most especially gyud ang atong balbabols dili gyud ibilin sa balay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Sa Iligan City, patay ang usa ka lalaki human gidunggab sa kaugalingong igsuon. Samtang usa sab ka lalaki ang samdan human gitigbas sa iyang kaugalingong igsuon sab. Ani ang report. Patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human gidunggab sa kaugalingong igsuon sa ilang balay sa Sitio Tulay, Purok 26, Barangay Mandulog sa Iligan City, Huwebes sa hapon. Sumala sa kapulisan, nag-andam og pagkaon ng biktima uban ang sospek og laing igsuon dihang sa way igong rason gidunggab siya sa sospek sa lawas gamit ang kutsilyo. Nakabalos pa ang biktima kinsa migamit og sanggot ug naigo ang sospek. Nasamdan kini og gilayong miikyas. Nadala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival na. Nadakpan ra ang sospek ug gipatambalan sab sa ospital. Padayon ang investigasyon sa insidente, samtang giandam na ang tukmang kaso batok sa sospek nga wala na mihatag og pahayag. Samtang arestado ang usa ka 22 anyos nga lalaki human gitigbas ang kaugalingong igsuon atol sa ilang panaglalis sa Purok 6 Barangay Tambakan sa Iligan City pasado alas 8 Miyerkules sa gabii.
Samdan ang biktima sa walang bahin sa liog atol sa hitabo. Sumala sa kapulisan, nagkalalisay ang magigsuon nga misangpot sa pagpanigba sa sospek sa biktima. Gilay miikyas ang sospek samtang gidala sa ospital ang biktima nga ana-ana sa maing kahimtang karon. Hinuon nadakpan ang sospek kinaugmaan sa usa ka computer shop dihang gireport siyang ian ang gikahimutangan niini ngadto sa barangay. Ginaandam na ang tukmang kasong ipasakab batok sa sospek nga wala na mihatag og pahayag. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka petisyon ang gisumite sa mga sakop sa Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas na Bayan o PDP Laban ug pipila ka overseas voters aron muhangyo sa Korte Suprema nga mupagula og temporary restraining order aron mababagan ang pagpatuman og online voting sa overseas voters sa umaabot nga 2025 midterm elections. Ani report ni Argil Relator. Gisumite Webes sa buntag nila PDP Laban member Attorney Israelito Torion, Attorney Raul Lambino ug Attorney Jimmy Bondok ang petisyon sa mga sakop sa maong partido kauban ang mga OFW, kinsa overseas registered voters, ang petition for prohibition and mandamus uban sa urgent application sa temporary restraining order o writ of preliminary injunction. Kini aron did-an ang COMELEC sa pagpatuman sa ilang resolusyon kalabot sa online remote voting gamit ang digital ballots sa overseas voters sa eleksyon. Gibarugan sa petitioners nga wala pay balaod labot sa paggamit og online sa pagboto ug sukwahi kini sa mga probisyon ubos sa Automated Election Law ug Overseas Absentee Voting Act. There is yet no law which implements it. But what the COMELEC is doing is that via 3 resolutions, it seeks to implement online voting without any law to support it. So we feel that it is the act of the COMELEC is illegal, void, ultra vires ang tawag namin yung mga lawyers. Inay online voting and counting system. Giawhag nila ang COMELEC nga manual counting og on-site canvassing sa boto ang ipatuman alang sa ipahigayon nga overseas voting. Sa April 13 hangtod May 12, nakatakda ang voting period sa mga rehistradong botante sa ubang mga nasod. Ginakuhaan pa og pahayag ang COMELEC labot niini. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao. Dakpan ang usa ka 20 anyos nga babae atol sa buy-bust operation sa Iligan City. Giila ang maong sospek nga usa ka high-value individual kinsa nadakpan sa barangay Ubaldulaya sa Iligan City pasado alas 10 sa gabi niadtong Miyerkules. Nakuha gikan kaniya mga dagkong pakete sa gituohang shabu nga naa sa kapin 116 grams nga nagkantidad og halos 800,000 pesos. Mag-atubang ang sospek og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na kini mihatag og pahayag. Abiso sa mga motorista nga dunay biyahe o gabi o kadlawon sa Davao City. Temporaryong isirado ang Bolton Bridge 1 sanglit ipailawom kini sa rehabilitasyon. Ani report ni Argil Relator. Sugod alas 10 sa gabi April 4, temporaryong isirado ang Bolton Bridge 1 hangtod alas 5 sayo sa buntag. Hinuon, abli ang Bolton Bridge 2 o kadtong tulay nga paingon sa downtown Davao alang sa two-way traffic. Apan dili mabalaka ang mga motorista sa dagan sa trapiko, sanglit abli ang parehong tulay gikan alas 5 sayo sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Sumala sa DPWH 11, ipailawom sa rehabilitasyon ang maong tulay. Kanina tulay mag-undergo og rehabilitation, particularly sa iyang expansion joints
o dito sa scouring sa iyang abutments, dito sa ubos na bahin sa tulay. Per recommendation sa Traffic Management Board, gabi ilang tagi-allow na magtrabaho aron lesser lang effects sa traffic sa adlaw. Ginapahimangnuan ang mga truck nga dunay gibug-aton nga 4,500 kilograms o mas bukat pa nga mangita og alternatibong ruta sanglit bawal moagi sa Bulton Bridge 1. Mamahimong moagi sa Carlos P. Garcia Highway o sa Bangkerohan Bridge. It's actually preventive maintenance na magina siya, no? Pero ginabuhat nato ni since doon na naman goy mga notable na calamity damages over the past year since dugay-dugay na nila tulay. And tungod sa mga niagi na dakong baha o katong mga linog, so kinahanglan gyud nato ayuhon ang expansion joints. Gilaumang sa May 18 karong tuiga, mahuman ang rehabilitasyon sa maong tulay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Laing usbaw na sab sa presyo sa mga produktong petrolyo ang gipaabot sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng anaa sa 30 centavos kutob 70 centavos kada litro ang iusbaw sa presyo sa gasolina. Samtang 20 centavos hangtod 50 centavos kada litro ang isaka sa presyo sa diesel. O posibleng walay paglihok o muusbaw o mukunhod o 20 centavos matag litro ang presyo sa kerosene. Kung madayon kini na ay katulong sa gungsong semana nga musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo. Ang mga pagsaka sa presyo sa lana sunod semana, posible pagsaka sa taripa sa Estados Unidos sa pipila ka mga trading partners niini. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Giklaro sa Committee on Peace and Order sa Davao City Council nga mo depende matud pa sa security level ang pagbawal sa pagdala og backpack atol sa mga dagkong aktibidad sa syudad. Kini human nag-viral online ang reklamo sa usa ka inahan nga wala gipasulod sa peryahan sa Davao City Coastal Times Beach segment kay nagdala siya og backpack nga ang sulod bibiron sa iyang mga anak. Sumala sa komitiba nga hugot nga gibawal ang pagdala og backpack sa mga maximum security zone ug mga simbahan ug atol sa mga dagkong aktibidad. Subay niini pulungon sa Committee on Peace and Order sa Davao City Council ang mga security agency o uban pang stakeholders kalabot sa implementasyon sa no backpack policy sa dakbayan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 5 ka crew nga tulo ka adlaw na nga natanggong sa nagkaaberyang bangka nga ginagamit pagpangisda ang malampusong na rescue sa Governor Generoso sa Davao Oriental. May signal matud pa nga nagapangayo og tabang ang mga crew sa usa ka fishing boat dihang nakita sa Philippine Navy sa Kaganuhan Point sa Governor Generoso Davao Oriental samtang nagapahigayong sila og routine patrol sakay sa BRP Hermenegildo Yurong adlaw Martes. Nasayran nga naglutaw-lutaw na lang sa lawod ang maong bangka sulod na sa tulo ka adlaw. Busa na hutda na matud pa og tubig ug pagkaon ang mga crew. Gilayon silang girescue ug giatiman. Sumala pa sa kapitan, nagkaaberya matud pa ang makina sa maong fishing boat samtang naglawi gikan sa General Santos City paingon sa Mati City. Gisulayan matud pa nila nga ayuhon ang makina apan pakyas tungod sa posibleng faulty transmission. Gibira na ang maong fishing boat padulong sa baybayon sa GovGen. Luwas ang tanang crew niini. Usa ka minivan ang gipamusil sa Maguindanao del Sur. Driver niini samdan. Sa video, makita kining usa ka minivan nga tad-tad sa mga bala sa pusil ang unahang bahin niini sa Barangay Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur adlaw Martes. Makita sab kining usa ka lalaki nga dunay mga samad sa lawas nga nakalingkod sa bangko samtang nagpaabot sa sakyanan nga magdala niini sa ospital. Gituhang driver kini sa maong sakyanan ug residente sa Libutan, Mamasapano sa maong probinsya. Matud ni Musib Tan, ang administrator sa Dato Saudi Ampatuan sa maong probinsya, nahiyo pa sa maong driver nga imaneho ang maong sakyanan padulong sa detachment sa militar sa Barangay Kabingi sa maong lungsod aron mangayong tabang human matud pagi ambush kini sa dili pa masutang sospek. Padayon pa investigasyon sa insidente lakip na sa pagsuta kung pila ang ihap sa mga nasamdan sa insidente. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang driver sa minivan. Nakatagdang ipailawom sa control sa COMELEC ang lungsod sa Dato din sinsuwat sa Maguindanao del Norte human ang pagpamusil sa election officer niini niadtong March 26.
Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gidesisyonan na sa Commission on Elections kon COMELEC nga ipailawom na sa ilang kontrol karong eleksyon ang lungsod sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Kini subay sa pagpamusil patay sa election supervisor nga si Attorney Maceda Abo ug ang iyang bana nga si Jojo Abo samtang padulong sa trabaho niya atong March 26. Matud sa COMELEC BARM, ang imugnang task force sa COMELEC mauna ang dunay otoridad sa pagpatuman sa election laws sa maong lungsod. Duna kini katungod nga immobilize ang Philippine National Police, lakip Armed Forces of the Philippines alang sa pagpugong sa krimen ug pagpabalik sa peace and order sa lugar. Apan ubos niini, limitado na ang gahom sa local government unit sa pagpatuman sa mga aktibidad sa mong lungsod. Because even the activities of the LGU, they have to ask authorities from the task force, especially if it may affect the election natin. Like for example, the enforcement of on the different bans, gun ban, infrastructure ban, disbursements of public funds. The task force will ensure na follow ng LGU o whatever agencies andyan sa LGU na susunod doon sa patakaran. Apan gibutyag sa COMELEC BARM nga doon naghihapoy mga magtutudlo ang mosilbi isip members of the electoral board sa mong lungsod. There's teachers pa rin. So long as they are willing and they're capable and qualified to serve. But somehow the task force can assess the situation, can assess the circumstances. Kung talagang may impending gulo or gulo are expected to arise, then PNP may be called upon to serve and assume full duties, but not the armed forces of the Philippines. Gibutyag sab sa COMELEC BARM nga kay mibakante na ang posisyon isip election officer sa mong lungsod gumikan sa pagkamatay sa kasamtangang election officer. Ang provincial election supervisor una ang mosilbi sab isip election officer sa mong lungsod. The provincial election supervisor, Attorney Nabil Motia, will assume as the acting election officer in a concurrent capacity. So he will not be leaving the roles and responsibilities, duties of the provincial election supervisor, but in addition to that, he will as well assume the tasks and duties of an acting election officer. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Anaa sa 19 kapawikan hatchlings ang gibuhian sa DNR Region 12 sa Baybayon sa Calamansig, Sultan Kudarat. Daw mala pelikula ang eksena ni ining 19 ka mga bagong pusa nga olive ridley sea turtle kung asa daw naghinam-hinam nga makalangoy sa dagat human gibuhian sa DNR 12 sa Baybayon sa Barangay Santa Maria, Calamansig, Sultan Kudarat niadtong March 27 sa hapon. Kay namduman nga napalga na maong hatchling sa mga barangay officials ug bantay dagat members sa usa ka pawikan hatchery sa mong lugar pasado alas 10 sa buntag niadtong tungura. Matod sa DNR 12, mas maayong buhian kini sa dagat sayo sa buntag o di baka sa hapon aron taas ang survival rate o mapamenos ang natural predation. Subli sab na pahimangno ang DNR 12 nga dili kini hilabtan sanglit ang maong klase sa mananap usa ka endangered species nga giprotektahan subay sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Opisyal na nga gilusad ang labing unang kadiwa sa Fishport sa Davao City. Sumala na DA11 Regional Executive Director Macario Gonzaga nga pinaagi sa Kadiwa Store sa Davao Fishport Complex sa Barangay Daliao, Turil, makapalit ang mga konsumante og labas ug abot kayang local products sama sa isda, bugas, gulay, prutas ug uban pa. Direkta kining mapalit gikan sa local farmers ug mananagat aron makatabang sab sa ilang panginabuhian. Dunay 13 ka exhibitors, laki pang kooperatiba sa mga mag-uuma, asosasyon ug agripreneurs sa Davao Region. Mag-operate ang kadiwa sa Fishport matag ikaduha ug ulahing Biyernes sa matag bulan. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw pa namo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.